At nitong Miyerkules nga po nagtapos ang sesyon ng Kamara pero ilang priority bills ang hindi pa rin naipasa. Kumusta nga ba naging performance ng 16th Congress? Para sagutin po yan, makakapanayan po natin ngayong umaga si Dr. Milwida Guevara ng Movement for Good Governance. Magandang umaga po, ma'am. Si Maris Umali po ito. Magandang umaga, Maris. Opo, una po sa lahat... Balamban, Cebu. Alright. Una po sa lahat, base kasi sa datos ng House of Representatives Research Center, sa mahigit 6,000 panukala, mahigit 500 at 70 dito ang naprubahan sa third and final reading ng Kamara. Mas mababa pa kumpara dun sa naipasa ng 15th Congress na may 585. So masasabi po ba na nasusukat ang performance ng Kongreso batay sa dami ng panukalang naipasa? Talagay ko hindi. Kasi dapat yung laman o significance ng kanilang ipinasa. Kasi minsan, sa dami, halimbawa, nag-rename lang ng eskwelahan o kaya nag-consolidate ng mga nagbigay ng cityhood sa isang munisipyo, pagpapalit lamang ng pangalan, pag-create ng mga criminal court, hindi nabibilang yon sa dami, pero nabibilang sa quality. Alright. Talagay ko, bibigyan ko sila ng pasang grado. No? Kasi unang-una, naipapasa nila yung budget well before the appointed time. Second, naipasa nila yung sin tax law. Napaka-controversial noon, di ba? Pero marami pa rin silang hindi nagawa. Sa akin, yung dalawang bagay na lang yon napakalaki na. Alright. Yung hindi nila kasi nagawa, yun nga sa BBL, Yes. Tapos yung freedom from information. Napaka-importante yun. At saka yung anti-dynasty. I think yun yung pillars ng good governance, di ba? So, hindi nila nagawa. Pero mamang ilan din po sa mga controversial na mga panukalang batas na hindi rin naisagawa or hindi naisabatas, yung salary standardization law, pati yung SSS pension na increase bill na hindi na override dahil naiyak pa nga at naging emosyonal ang napakaraming mga senior citizens na pumunta pa sa Kamara dahil dito. At ang naging dahilan, laging wala ng quorum. So ano po bang reaksyon nyo rito, ma'am? Kasi yung sa akin, yung pension hike, napaka-emotional na issue yon, di ba? Pero kasi dapat pinag-aralan din naman ng kongresista at kaya siguro nagkulang sila yung effect nun sa viability o pagbagsak ng social security system, di ba? Kasi yun, binito siya ng presidente kasi napaka-popular, in fact, posibleng maka-apekto yun sa election ni Secretary Matt, pero kailangang i-veto dahil financial viability yun ng SSS Alright. So sa akin, hindi masyadong batik yun sa popularidad ng Kongreso. Okay. Yung pangalawa din yung SSL, kailangan din napakalaking pag-aaral nun, di ba? Kasi kailangan din nun katugma din sa pagbibigay ng tamang kita sa pamahalaan. Pero ma'am, kasi sa aspeto ng salary standardization law, meron nang nakalaan na pondo ang Department of Budget and Management para dito. Ang hindi na lang ang naging dahilan na lang kung bakit hindi ito maipasa-pasa ay dahil nagkakaroon ng alitan, hindi nagkakaayos doon sa bilateral committee hearings. Pero meron ng pondo para rito. So Tama, kasi pagdating dito sa aspetong ito na meron ng budget, meron ng pondo, pero hindi sila nagkakasundo sa bilateral committee hearings, ano po bang masasabi nyo rito? Kasi di ba marami ding mga empleyado, kagaya halimbawa nung mga nasa Weather Bureau, di ba? Yung sa DOST, napaka-importante nung kanilang concerns. Kasi napaka-importante nila sa climate change, di ba? So dapat mapakinggan din sila. So maraming concerns siguro na hindi naisama dun sa salary standardization law. Nandun na yung pondo, pero kung may maaapekto naman ng mga organisasyon sa pamahalaan, Alright. kailangan... Okay. So Doc, huli na lang. Pag nagbukas po ba ang 17th Congress, magiging back to zero ba yung mga proseso sa mga panukalang hindi ganun yun. naipasa? Back to zero tayo lahat. Ako. Oo. Oo, So, kaya yung hindi nila naipasa, gaya ng BBL at saka yung freedom from information, kawawa naman. Umpisa tayo muli sa zero. napakasalimuot. Alright. Maraming salamat po sa inyong panahon at sa inyong explanation, Dr. Salamat Milwida din. Guevara ng Movement for Good Governance. Magandang umaga po sa inyo.